Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Makikita ang sasakyang panghimpapawid na sinasakyan nila si Yaong na nakarating na sa Narita International Airport. Sa ibaba ay isang pulutong ng mga tao at mga sasakyan ang naghihintay sa kanila. Pagkalapag ng kanilang eroplano ay agad na sinalubong sila ng mga armadong hukbo ng mga Hapon na pinamumunuan ng mga miyembro ng gabinete. Pagkabukas ng pinto ng kanilang sinasakyan ay tinanong ng sundalo si Yaong. Tak, nagsasalita ka ba ng Japanese? Kung hindi kaya ko, ngunit nanatiling tahimik si Yaong at hindi nagsalita, tumingin siya sa gilid kung nasaan si Han Jae-han at sinabing manatili ka dito. Naagad niya namang sinang-ayunan. Unti-unting humahakbang ang kanyang mga paa palabas ng eroplano. Pagtingin niya sa gilid nakita niya ang napakaraming tao sa harap niya na naghihintay sa kanya. Pagkalabas niya ay agad siyang binati ng direktor, tak maligayang pagdating sa Japan. Ngunit nakita niyang biglang tumalon si Yaong ng mataas kaya sinundan niya ito ng tingin at makikita sa ibaba na biglang nawala si Yaong at tanging ang bakas ni Yaong ang naiwan at ang napakaraming sundalo ng Japan. Makikita na gulat ang mga tao dahil sa nangyari. At sa isip ng direktor, may utak ba ang lalaking yun? Hindi ako makapaniwala na kaya niyang maging sobrang bastos sa ibang bansa. Maging ang sundalo ng US ay nagtataka din sa naging asal ni Yaong, kaya sinabi ni Han Jae-han na ano ang inaasahan mo. Sa tingin mo ba sasalubungin ka ni Tak ng nakangiti? Bumaba siya sa rooftop ng isang gusali. Habang siya ay nakatayo sa isang mataas na gusali, pinagmamasdan ang malawak na lungsod ng Osaka. Ibinaling ang kanyang mga mata sa isang masikip na highway ng lungsod na ito at pinapakiramdaman ang paligid gamit ang kanyang sensitibong pandama. Sa kanyang kamay makikita na may hawak siyang isang iPad senyales na nagpapahiwatig ng sasakyan ng tatlong mayayamang lalaki, tila natukoy ni Yaong ang lokasyon ng tatlo. Ang konvoy na iyon ay may ilan pang escort sa tabi nito, kasama ang isang Japanese na namamahala. Ayon sa impormasyong nakuha ng isang Hapon, sinabi niyang umalis na si Yaong sa airport at kasalukuyang humahabol sa amin. Naikinagulat ng driver. Kaya sumigaw ang driver at sinabing, anong ibig mong sabihin? Natanggap namin ang balita na dumating siya sa Narita Airport ilang sandali ang nakalipas. Paanong nangyaring nakapunta agad siya dito? Kaya agad na sinabi ng isang Hapon, hindi ko alam paano ko naman malalaman yon. Nang marinig ni Joyang ang pagtatalo ng dalawa na paparating na si Yaong, bigla siyang nakaramdam ng takot at biglang nanlaki ang kanyang mata. Kaya tinawag siya ni Linamhi, ngunit hindi siya sumasagot. At makikita ang figura ni Yaong sa malayo na bumababa. Kaya sinabi ng lalaking Haponis na kung siya ay susunod sa atin ay kailangan na baguhin ang mga plano, depende sa sitwasyon, hatiin ang konvoy sa tatlong koponan. Habang patuloy na nakikipagtalo ang driver, nakita ng isang Haponis ang figura ni Yaong sa malayo kaya agad niya itong itinuro. Nang makita ito ni Joyang, bigla siyang namutla at pinagpawisan dahil sa sobrang takot. Kaya nagtaka ang driver sa ekspresyon ng kanyang amo. Kaya nang kanya itong lingonin, nakita niya si Yaong na nakakuyom ang kanyang mga kamay at naghahanda ng isang malakas na suntok, handang salubungin ang kanilang sinasakyan. Pagkatapos tumama ang malaking kamao ni Yaong sa sasakyan, sa lakas ng impact nito ay umangat ang likod ng sasakyan at nadurog ang harapan ng kotse. Sa mga oras na ito, sa Defense Advanced Research Projects Agency o tinatawag na DARPA. Sa laboratory ng DARPA, tinawag ng isang babae ang direktor at sinabing, may isang mananaliksik mula sa laboratory siyam ng Sektor E ang humiling na makita ka. Nang marinig ang sektor na pinanggalingan ng gustong makipagkita sa kanya, agad na tinanong ng direktor ang babae kung saang lab siya galing. Siya si Jeffrey Wincast, ang direktor ng DARPA. Kaya sinabi ng babae na siya ay nasa sektor na nangangasiwa sa taktikal na teknolohiya. Ang lab ay pinamumunuan ng Department of Space Research. Ang dalubhasa sa mga warp drive at plasma engine. Kaya agad na inutosan ng direktor na papasukin na. Agad niya namang sinunod. Maya-maya ay pumasok na ang babaeng may kakaibang kulay ang buhok. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na ipinakilala ang sarili, siya si Helen Griffin mula sa laboratory Sham Sector E. Kaya agad na tinanong ng direktor si Helen kung ano ang nagdala sa kanya dito. At sinabi ni Helen na bago niya ipaliwanag ay may kailangan muna siyang ipakita sa kanya. Ipinakita ni Helen sa projector ang video ni Yaong noong nakikipaglaban siya sa US Army sa Yongsan. Kaya tinanong ng direktor si Helen, hindi ba ito ang footage na kuha mula sa Yongsan US Army base? Na agad namang sinang-ayunan ni Helen.
Kaya itinanong ulit ng direktor kung ano ang espesyal sa footage na ito. Mabilis na pinindot ni Helen ang kanyang cellphone at sinabi sa direktor na kailangan niyang makita ang mga ito. Ipinakita ni Helen ang mga eksena kung saan hiniwa ni Seyoung ang sasakyang ng US Army at ginawang panangga ang isang hood ng sasakyan at habang napapaatras siya binaon niya ang espada sa lupa at ang paghugot niya sa espada na nakabaon sa sasakyan. Kaya sinabi ni Helen na maririnig mo ang ingay na nagmumula sa kanila. Kaya agad na sinuri ito ng direktor. Sinabi ni Helen na sinuri namin ang pattern ng ingay na ito. Noong una, akala namin ay sanhi ito ng mga alon ng enerhiya na inilalabas mula sa mga supernatural na kapangyarihan ni Tak. Kaya sinabi niya sa direktor na tingnan ang isa pang eksena mula kay Tak. At makikita mo na ang espada ang dahilan ng ingay. Medyo nagulat ang direktor kaya tinanong niya si Helen kung ang espada ba talaga. Naagad namang sinagot ni Helen ng oo at hindi lang iyon, ayon sa ulat mula sa Yongsan base. Nalaman nilang lumalabas ng apoy ang espada ni Seyoung. At nakakuha kami ng isang piraso ng tissue mula sa target 4. Ang lalaking namatay sa sunog. Ginamit namin ang tissue upang ihambing ang mga light wave mula sa espada at ang pattern ng ingay na dulot ng mga energy wave. Ayon sa kanilang eksperimento ang maliit na tissue ay ginamitan nila ng light wave at energy wave kagaya ng sa espada ni Seyoung at di nagtagal biglang nag-apoy ang isang maliit na tissue na ikinagulat ng direktor. Kaya tinanong niya si Helen kung nagliyab ito mag-isa. Na agad namang sinabi ni Helen ng tama ka at hindi ito ordinaryong apoy. Na mas lalo niyang ikinagulat kaya biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa narinig mula kay Helen. Sinabi ni Helen na nagsagawa kami ng 21 pang pagsubok at bawat isa ay nagbalik ng parehong resulta. Ang apoy na ito ay hindi galing sa ating mundo. Na mas lalo pang ikinagulat ng direktor. Kaya sinabi ng direktor ang ibig mo bang sabihin ay hindi yan galing sa Earth. Kaya sinabi ni Helen na yes sir ito ay isang hypothesis, ngunit sa sandaling sinubukan naming kopyahin ang haba ng daluyong at dalas ng enerhiya, gumagawa kami ng isang bagay tulad ng isang warp area. At bigla siyang napahawak sa kanyang mukha at sinabing teka lang, kaya ba sinasabi mo ang apoy na yon? Kaya sinabi ni Helen na tama ka, hindi ito produkto ng ilang eksperimento sa laboratory. Ito ay mula sa ibang dimensyon. Sa madaling salita, hindi nagsimula ang apoy dito sa lupa, inilipat ito mula sa ibang dimensyon. Kaya bigla siyang napatahimik at tinitigan niya ang babae na nasa harapan niya. Kaya tinawag niya ito sa kanyang pangalan Helen Griffin at agad naman siyang sumagot ng ano yun sir. At sinabi ng direktor na pino-promote kita bilang head ng specialized lab sa Sektor E, susubukan kong ibigay ang lahat ng resources na kailangan mo. Nabigla siya at di siya makapaniwala na gagawin siyang head sa Sektor E. Kaya yumuko siya at nagpasalamat sa direktor, kaya tinanong siya ng direktor kung ano ang mga kailangan niya. Para maibigay niya kaagad. Kaya sinabi ni Helen na may isang bagay akong kailangan, kaya tinanong ng direktor si Helen kung ano yon at sinabi ni Helen na ang espada ni Tak Seyoung. Bigla siyang nagulat kaya napapakagat na lang siya sa kanyang mga ngipin dahil napaka-imposible ng kanyang hinihiling. Bumalik tayo kung saan sinuntok ni Seyoung ang sinasakyan ni Lee Jo-yang sa lakas ng suntok ay umangat ang likod ng sasakyan at lumipad ito pasulong at nagpagulong-gulong ito palayo. Makikita ang nanlilisik na mga mata ni Seyoung habang siya ay nakatingin sa lumilipad na sasakyan, biglang may mabilis na sasakyan ang papunta sa kanya. Hindi umiwas si Seyoung kaya solido itong tumama sa matigas na katawan ni Seyoung sa lakas ng pagkakabangga na nayupi ang unahan ng sasakyan at umangat ang likod nito. Nang makita niyang umangat ang sasakyan, ginamit niya ang isa niyang kamay at iwinasiwas ito sa sasakyan. Kaya lumipad ito sa gilid, sa di kalayuan nakasakay si Jung Hyun Seok sa isa pang sasakyan, nakita niya ang mga nangyari. Biglang nagpreno ang lahat ng sasakyan. Habang si Seyoung ay seryosong nakatitig sa kanila. Bumaba ang lahat ng sakay ng kotse at nagtago sa gilid ng sasakyan. Isa sa kanila ang sumisigaw na pakilusin ang lahat ng drone. Pagkatapos makikita ang napakaraming drone na umaalinggaw sa itaas habang nakatutok sa kanya. Kaya tiningnan niya ito ng may inis na ekspresyon at sabay tingin sa mga tauhan ni Lee Jo-yang. Makikita ang sabay-sabay at malakas na pagsabog sa itaas na walang kahirap-hirap pinaghihiwa ng espada ni Seyoung. Na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Dahan-dahan si Seyoung naglakad palapit sa kanila na kanilang ikinatakot. Habang nakatingin sa kanila na may inis na ekspresyon. Dahil sa takot sabay-sabay silang nagpaputok ng kanilang mga baril.
At sa di kalayuan maririnig ang malalakas na putok ng mga baril at malakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Seyaw. Nang magkamalay si Lee Joyang sinipan niya ang salamin ng sasakyan. At dahan-dahan itong lumabas ng sasakyan habang tinitiis ang sakit ng kanyang katawan at makikita ang kanyang duguang mukha at galit na ekspresyon kaya napapakagat na lang siya sa kanyang mga ngipin. Nang tumingin siya upang alamin kung ano na ang sitwasyon. Laking gulat niya nang makita ang kalunos-lunos na nangyari at makikita ang mala-impyernong paligid na napapalibutan ng mga apoy at nasirang mga kabahayan sa paligid. Ang mas ikinatakot niya nang makitang hawak ni Seyaw sa ulo si Jung Hyun Seok. At sabay tingin kay Lee Joyang na may nanlilisik na mga mata. Halos hindi siya makagalaw at nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa takot. Habang hawak ni Seyaw si Jung Hyun Seok sa ulo, lakas loob pa rin niyang pinagmumura si Seyaw, "Hayop ka, isa kang halimaw, karapat-dapat sa iyong mga magulang kung ano ang nakuha nila, dapat ay namatay ka kasama nila." Biglang naiinis si Seyaw dahil sa mga pinagsasabi ng panot na ito. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa mukha ni Hyun Seok na parabang sasabog ang kanyang mukha, kaya napapasigaw siya dahil sa sobrang sakit. Maya-maya lang ay may biglang tumunog na parang nabasag na buto sa kanyang mukha, pagkatapos binitawan niya ito habang puno ng dugo ang kanyang kamay. Bumagsak si Hyun Seok sa lupa ng nakaluhod at makikita sa malayo ang natatakot na si Joyang. Nang tumingin si Hyun Seok sa kanya, laking gulat niya nang makita niya ang mukha ni Hyun Seok. Itinaas niya ang kanyang kamay nagmamakaawa sa kanyang kaibigan na tulungan siya nito. Ngunit sa kanyang likuran ay nakahanda na ang malakas na suntok ni Seyaw patungo sa kanyang ulo at makikita ang nabasag na panga ni Hyun Seok. Isang malakas na suntok ang tumama sa ulo ni Hyun Seok na dumiretso sa lupa na naging dahilan ng pagkawasak ng lupa na kanilang kinatatayuan. Na naging dahilan ng pagkamatay ni Hyun Seok. Pagkatapos tumingin siya kay Joyang na may nanlilisik na mga mata. Kaya biglang namutla si Joyang at takot na takot. Pagkatapos biglang nagulat si Joyang nang sumigaw si Lee Nam-hee sa kanyang likuran. "Isa kang malupit na halimaw, alam mo ba? Sa tingin mo ay makatuwiran na gawin ang mga bagay ng sobra dahil lang sa isang maliit na argumento na nangyari sa paaralan." Pagkatapos may isang mabilis na bagay ang dumaan sa gilid ni Joyang, halos hindi niya iyon napansin. Nang tumingin siya sa kanyang likuran, nakita ang espada ni Seyaw na nakabaon sa ulo ng kanyang kaibigan na si Lee Nam-hee. Habang abala siyang nakatingin sa kanyang kaibigan na natuhog ng espada, dahan-dahang naglalakad si Seyaw patungo sa kanya. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan, narinig ang tunog ng bawat hakbang ni Seyaw. Pagtingin niya sa kanyang harapan habang takot na takot at nanginginig ang buong katawan, nakita niya si Seyaw na nasa harap na niya habang nakatitig sa kanya at nanlilisik ang mga mata na parabang handa na siyang patayin nito anumang oras. Makalipas lang ang ilang oras, nakarating na ang direktor at ang kanyang mga tauhan sa pinangyarihan ng pagpaslang ni Seyaw sa buong grupo ni Lee Joyang. Nakita niya ang mala-impyernong lugar na puno ng apoy at nagkalat na bangkay ng mga Koreano na nakahandusay sa sahig, at nangyari ang lahat ng ito sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos biglang tumunog ang kanyang walkie-talkie at may nag-ulat mula sa Narita Airport. At sinabing bumalik si Tak sa sasakyang panghimpapawid ng US at humihingi siya ng pahintulot na umalis, ano ang dapat nating gawin. Kaya sinabi ng direktor na hayaan siyang umalis. Kalimutan ang karaniwang protokol. At palabasin si Tak ng bansa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Blue House, makikita si Lee Jun-hyuk, ang Prime Minister and Acting President, na may kausap sa telepono at sinabi niya sa kanyang kausap na, sa kasamaang palad, ang sasakyang panghimpapawid ng US ay walang kinalaman sa gobyerno ng South Korea. At ang mga lalaking iyon ay tumakas sa bansa habang sila ay nasa ilalim ng investigasyon para sa pagtatakip ng mga nakaraang krimen. Pati na rin ang mga singil na may kaugnayan sa insidente ng puting phosphorus. Pagkatapos ibinaba niya ang telepono habang nakatingin sa kanya si Yong-hyo. Kaya sinabi ni Jun-hyuk na mukhang kailangan nating magbigay ng mga reparasyon para sa bahagi ng pinsala na dulot sa Tokyo. Ngunit biglang tumutol ang isang lalaki, tumayo siya at hinampas ang mesa at sinabing kalokohan. Kailangan nating linawin na ang insidente sa Tokyo ay walang kinalaman sa gobyerno ng South Korea. Kung sumasang-ayon tayo sa mga reparasyon, karaniwang ilalagay natin ang sisihin sa ating sarili. Na mas lalong ikinainis ni Jun-hyuk. Kaya tinatanong ni Yong-hyo kung may iba pa bang nabanggit ang gobyerno ng Japan. Ngunit sinabi lang ni Jun-hyuk na kakaalis lang ni Tak sa Narita Airport.
Kaya biglang nagkagulo ang mga tao sa loob ng meeting room, sinasabi ng iba na, ilang minuto lang simula nang matanggap namin ang balitang nakabalik na siya sa Narita Airport. At ang iba ay sinasabing bakit hinayaan lang siya ng Japanese na umalis ng ganyan. Pagkatapos ng lahat ng pinsalang na idulot niya, biglang kumunot ang mukha ni Yong-hoo at tinatanong niya kung pauwi na ba siya dito. At agad na sinabi ni Jin-suk na malabong mangyari yon. Si Kim Jong-gun ng Goodfield at ang Deputy Tax Commissioner na si Nam Ki-jung ay tumakas sa China. Malinaw na tumungo si Tak sa Beijing. Kaya medyo nakahinga ng maluwag si Yong-hoo. Ngunit biglang may pumasok at sumigaw ng malakas. Na ikinagalit ng isang lalaki, hindi mo ba nakikita na nasa kalagitnaan kami ng meeting? Kaya sinabi ng lalaking kakapasok lang na ang Chinese Embassy ay nagpadala ng liham. Na kanilang ipinagtataka kaya tinanong ng lalaking nakatayo kung ano yun? Kaya sinabi ng lalaki na inaresto ng gobyerno ng China sina Kim Jong-gu at Nam Ki-jung nang walang warrant at nagpasya na i-deport sila. Kaya biglang nagulat ang lahat ng tao na nasa loob ng meeting room. Maging si Yong-hoo ay nagulat din kaya bigla siyang pinagpawisan. Kaya binasa ng lalaki ang nakasulat sa liham na ipinadala ng China. Sa paggalang sa mga diplomatikong relasyon sa pagitan ng ating dalawang bansa, nagpasya ang gobyerno ng China na tanggihan ang pagpasok sa dalawang suspect na kasalukuyang nahaharap sa mga kaso sa South Korea. Ang gobyerno ng China ay inirekomenda na ibalik sila sa kanilang tinubuang bayan para sa kadahilanang ito. Kaya naglabas kami ng order para sa kanilang deportasyon. Kaya biglang nagkagulo ang mga tao. Kaya sinabi ng isang lalaki na ang ibig sabihin babalik si Tak sa Korea, sa oras na malaman niya ang balita na pinabalik ang dalawa. At biglang tinawag ni Yong-hoo ang Minister of National Defense, na agad din namang sumagot ng ano yun sir. At sinabi ni Yong-hoo na makipag-ugnayan kaagad sa Joint Chief of Staff. Nabigla niyang pinagtaka kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Yong-hoo na ang deportasyon na paglipad mula sa Beijing, ay dapat nating pigilan ito sa pagpasok sa Korean airspace sa lahat ng paraan. Kaya bigla siyang tumayo at sinabing naiintindihan ko. Maya-maya lang ay nakatanggap ng balita ang sekretarya, kaya kaagad niya itong iniulat sa matanda, at sinabing dumating na si Baek Shion kasama ang Deputy Director ng Chungjeongsa. Kaya bigla siyang natahimik. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.